Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat tare. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So narito muli po kami para magbalita. Ibig sabihin kami po muli mag-live para magbahagi muli sa ating lahat ayon po sa kagustuhan ng aming mahal naring Filimon Ondok Reambunan.
para may pangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. No? At ganun din po, na muli po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay o mga viewers sa mga nakakarinig tungkol sa programa ng aming mahal nari tungkol sa kaharian ng Diyos. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyam Bonanza. At ganun din po, amin pong 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad. Doon po sa Rizal Shrine, Dapitan City. Mapagpalang oras, mga nanay. At ganun din po, na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na prinsipe, Rocky Y. Reyam Bonanza. Na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. So mapagpalang oras, mahal na prinsipe. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe. Walang iba. Haring Adolfo B. Reyam Bonanza. Na siya po ang ating president ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras po, hari. At ganun din po sa 12 tribes, buong Pilipinas, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director, dito po sa Region 2. Walang iba po ang aming Haring Edgar Palor Ligoto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligoto. So mapagpalang oras, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa municipal king and queen or mga leaders. Down to barangay hanggang sa purok. So mapagpalang oras sa ating lahat. At ganun din po sa lahat ng mga prinsipi at prinsesa. At sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, na pinangungunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras, Reyna at prinsesa. So, doble ingat po tayo dyan. So, sa gabing ito, ay, nulit ko, na muli na naman po kaming mag-live para iparinig muli yung mga bagay na natatagong lihim sa banal na kasulatan tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa Israel. No? Ito po, dito sa bansang Israel. Sapagkat ang bansang Israel, ito nga po yung talagang pagtatayuan ng Diyos ng panglimang kaharian sa daigdig. Na ang kilala naman po natin na ang Diyos doon sa bansang Israel ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang Diyos sa Israel. Ngunit kung ating basahin, ayon po sa banal na kasulatan,
tungkol sa Israel. Mga kapatid, ayon sa Roma 10:21. Kakibasa hari. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suail at matutol. Yan. So narinig po natin yung sinabi ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi yan ng Diyos. Inunat na niya ang kanyang mga kamay. Saan? Doon sa bansang Israel, sa pamamagitan ng mga suwail at sa mga tutol. Bakit? Nakikilala natin ang Diyos, no? Sino ang ating Panginoong Jesus? Ngunit, mayroong pa rin mga suwail doon sa bansang Israel. No? Bakit mga suwail at mga tutol or tutol ang mga tao doon? Sapagkat sila may gumagawa ng hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Ano ba yung sinabi ng mga tao doon? Ayon sa ating Panginoong Hesus. No? Bakit tinawag ng Diyos na sila'y mga swail at tutol? Kung basahin natin ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, ayon sa Juan, no? Juan 8:52, kung bakit sinabi yan ng Diyos. Pakibasa hari. Juan 8:52. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng mga Hudyo sa kaniya, Anong sinabi? ngayon nalalaman namin mayroong kang demonyo. Tuloy. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinasabi mo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman Ang alin? magpakailanman ang kamatayan. Napakaliwanag yung sinabi ng Diyos, no? Ngunit mayroong mga swail, mayroong tutol sa gusto ng Diyos. No? Anong sinabi sa ating Panginoong Hesus? Nalalaman naming mayroon kang demonyo. Ang ibig sabihin doon, sila'y mga masasama, mga swail, hindi nila nakilala ang Diyos. No? Kaya, ayon nga sa mga tao doon, may sinabi ang Diyos kung bakit inayawan nila yung gusto ng Diyos na magbibigay pa nga ng buhay na walang hanggan. No? Na hindi nila matitikman ang kamatayan. Anong sinabi ng Diyos? Ayon sa Oseas 13:13 hanggang 14. Doon sa mga swail, mga kapatid. Anong sinabi diyan ng Diyos? So, ganito po ang mababasa. Ang mga kapanglawan Sige. ng nagdaramdam na babae ay dadanasin niya. Siya ay hindi pantas na anak. Kapagkat panahon na hindi sana siya narapat maghirap sa pagwawaksi ng mga yaon. Sa 14. Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan sa Sheol. Aking tutubusin sila mula sa kamatayan. Nako. O kamatayan. Saan doon ang iyong mga salot? O Sheol, saan nandoon ang iyong pasarian? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata. Yan. Tignan ninyo, mga kapatid. No? Pinagsalitan pa man ang Diyos na siya'y may demonyo. No? Magbibigay na ng buhay, ngunit inayawan. Saan? Doon sa bansang Israel.
Doon sa bansang Israel yan, mga kapatid. No? Kaya nga, yung mga swail at mga tutol doon ay pinagsabihan ng Diyos. No? Na sila'y tutubusin na sa kamatayan. Bakit? Kaya, hindi sila naniwala, no? Na ang Diyos doon ay ang ating Panginoong Hesus, na siya na yung magbibigay ng buhay. Ngunit, ginawa man na sinabi sa kanya, mayroon kang demonyo. Hindi kaya masakit yan, mga kapatid. Masakit yon. Sapagkat, maski sino man ang mapagsalitan ng ganyan. Pagsalitaan ang isang tao na mayroon kang demonyo, hindi, ano kaya ang kanyang pakiramdam? No? Hindi kaya masakit? Dahil sa mga swail at sa mga tutol, dahil sa mga tao doon sa bansang Israel, ay hindi na ililigtas ng Diyos, kundi tutubusin na sila sa kamatayan. Kaya dahil sa galit ng Diyos, na hindi siya pinaniwalaan doon, sapagkat nakikilala nga natin ang Diyos, sa Israel walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ano baga yung dala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bansang Israel? Na doon sana itatayo yung panglimang kaharian sa daigdig. Ngunit dahil sa mga swail, dahil sa mga tutol, ay binigay na ng Diyos ang kamatayan doon sa bansang Israel. Dahil sa kanyang galit, ay sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Dahil sa hindi pagtanggap. Ano ang sinabi ng Diyos? Dahil hindi tinanggap ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Nalalaman naman natin na ang dala ng Diyos ay tungkol sa ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. Maski basahin natin ayon sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4:43. No? Ano ang sinasabi diyan, nari? Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ng mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Tingnan niyo. Mabuting balita? Anong mabuting balita? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Sino yung sinugo? Ang ating Panginoong Hesus. Ngunit dahil sa mga swail kako at tutol, sa galit ng Diyos, ay inalis ang kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa bansang Israel. Ayon sa banal na kasulatan. Matthew 21:43. No? Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Inayawan dahil hindi sila tutol. No? Higit sa lahat, sila'y mga swahil at tutol. No? Inayawan man yung magagandang balita or mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya, sinabi ni Jesus sa kanila, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Alalahanin natin, mga kapatid. Hindi na itayo ang kaharian doon sa bansang Israel. Bagkus inalis na ng Diyos. At ibinigay na sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian
ng Diyos. No? Na inalis sa bansang Israel at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang address. Mga kapatid. Sa dinami-dami ng bansa sa daigdig, palagay natin na sa 300 nations of the world. Ngunit, isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Anong bansa kaya yan? Mga kapatid. Kaya ibig sabihin, kung isang bansa ang tinukoy ng Diyos na kanyang pagbibigyan, ay mapalad. No? Ngunit, hindi man binigyan ng Diyos ng address. Ngunit, sumala man ito kay Propeta Isaias. Na maski walang address, ang isang bansa na tinukoy ng Diyos, binigyan pa rin ng Diyos ng location. No? Nahinula pa ito sa panahon ni Propeta Isaias na maski walang address, ngunit mayroon itong location. Anong location yan? Kung ating basahin ayon sa banal na kasulatan, ayon po sa Isaias 24:15, na sinabi ng Diyos. Pakibasa natin. So, ganito po ang sinasabi. Kaya tulalahatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan. Walang address, ngunit mayroong location. Anong location, mga kapatid, ang tinuro ng Diyos? Na hinula sa panahon ni Propeta Isaias. Ang hinula ng Diyos ay doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, mga kapatid, mag-research tayo kung ano ba ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Lalong-lalo na hinula ng Diyos na luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. No? Kung i-research natin yan, mga kapatid, na hindi katulad noon, ang bawat nagre-research ay kailangan ng ganyan, pera. No? Para makapag-research. Sasakay ng sasakyan, barko o eroplano para makapag-research. Ngunit, alalahanin natin, mga kapatid, kompleto na tayo ngayon sa gadget, sa kagamitan. No? Kung tignan natin ngayon sa world map, o kaya i-search na lang natin sa cellphone, kasi may gadget na tayo na cellphone. No? Ay talagang makikita yung hinula ng Diyos na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano ang nandun? Sabihin ko, mga kapatid, na ang makikita doon, walang iba. Mayroong 4 na bansa na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Una na makikita doon, ang bansang Japan. Pangalawa, bansang Indonesia. Pangatlo, ang bansang Malaysia. Pang-apat, ang bansang Pilipinas.
Maski i-search nyo, tignan nyo sa world map or encyclopedia, kung anong bansa ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Na hinula ng Diyos, na luwalhatiin ang Diyos ng Israel sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang address, ngunit mayroong location. Malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ang hula ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Winalhati ba? Hindi, mga kapatid, sapagkat sila'y mga Buddhism. Kaya hindi na umakma ang hula ng Diyos na luwalhatiin ang Diyos sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. 4 man silang bansa na nandun sa malayong silangan. Pangalawa, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Indonesia ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Sapagkat ito ang hula ng Diyos. Naluwalhatiin ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Winalhati ba, mga kapatid? Wala pa rin. Hindi winalhati ang Diyos ng Israel sa bansang Indonesia. Bakit? Sila'y mga Indonesia. Iisa lang ang kanilang sinasamba. All winalhati sa bansang Indonesia. Pangatlong bansa, mga kapatid, ang hula ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ang tanong, ang bansang Malaysia ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Wala pa rin. Hindi pa rin umakma ang hula ng Diyos sa bansang Malaysia, sapagkat sila'y mga tawisan. Ngayon, ang pang-apat na bansa, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Pilipinas ba ay winalhati ang Diyos ng Israel sa malayong silangan, mga pulo ng dagat? Ang tanong, dito kaya sa bansang Pilipinas, winalhati ba ang Diyos ng Israel? Sino ang Diyos ng Israel? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, winalhati ba dito sa bansang Pilipinas? Tignan natin, mga kapatid. Buong Pilipinas, walang ibang bukang bibig kundi pangalan ng Diyos ng Israel. Sino? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang hula ay umakma dito sa bansa nating Pilipinas. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, na maski wala itong address, ngunit mayroong location na siyang magpapatunay kung sino yung tinutukoy sa banal na kasulatan. Naluwalhatiin ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas, mga kapatid, ang siyang nakatupad sa hinula ng Diyos. Kaya itong bansa nating Pilipinas, ito ang bansang hinirang. Na pinili ng Diyos, na kung saan dito niya titipunin ang mga lahi, mga kapatid, na mula pa sa silanganan hanggang sa kanluran. Na ayon sa sinabi ng Diyos
sa Isaiah 43:5. Pakibasa rin. No? Isaiah 43:5. Anong sinabi ng Diyos diyan? So, ganito po ang sinasabi. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. At pipisanin kita mula sa kalunuran. Punto. Kalunuran o kanluran? Kalunuran. Okay. So, yan po ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. No? Napakaliwanag. Itipunin niya yung mga lahi na mula sa silanganan. No? Saan? Doon na sa lupang inirang. No? Na kung ating tignan, ang bansa nating Pilipinas, ito yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang inirang din ng Diyos. Sapagkat wala na yung plano ng Diyos sa bansang Israel. Wala na. No? Bakit? Sapagkat kung ating balikan sa una nating binasa, mga kapatid, ayon sa Roma 10:19 hanggang 21. Anong sinabi yan natin? Roma. Anong sinabi dyan, Mare? Nakibasa? Roma 10:19 hanggang 21. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel. Yan. Una-unay sinasabi ni Moises, ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa. Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. Yan. Sa 20. At si Isaiah ay buong tapang na nagsabi. Anong sinabi? Ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisihanap sa akin. Nahayag ako sa kanilang mga binhi. Ay kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Sa 21. Sa 21. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, ano? Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. Yan. Tignan ninyo, mga kapatid, ang sinabi sa panahon pa ni Moises, no? Dahil sa mga tao doon na hindi tumanggap, pinagbigyan pa ng Diyos ng pagkakataon para sila'y magbago. No? Ngunit, dahil sa kasamaan nila, napuno ang Diyos ng galit. Mga kapatid, dahil sa galit ng Diyos, nuulit ko, ang kaharian sa bansang Israel ay inalis na. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Kaya mapalad yung mga tao na hindi man lang nagsipagtanong. No? Mapalad yung mga lahi na kung saan doon pupunta ang Diyos. No? Maraming naghanap sa Diyos. Ngunit, sinabi ng Diyos, mapalad. No? Swerte baga yung hindi naghanap sa Diyos. Bakit? Ano ba ang sinabi ng Diyos? Ayon sa Isaiah 65:1, mga kapatid. No? Maraming naghanap, ngunit maraming nagsipagtanong. Kung ating basahin. Isaiah 65:1. So, ganito po ang sinasabi. Ako'y napagsasangguniang
ng mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako. Sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Tingnan ninyo. Napakaliwanag, mga kapatid. Kaya ang Israel, sinabi ng ay hihiyain niya ang Israel. Dahil doon sa isang bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Ngunit, ito yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang lupang hinirang. Hindi ako mahiya na sabihin sa atin, mga kapatid, na ang bansa na yan ay walang iba kundi ang bansa nating Pilipinas. Bakit? Tignan natin, mga kapatid, ang pambansang awit natin sa bansang Pilipinas, lupang hinirang. Kaya nga, ito na yung talagang panahon na ang kaharian ng Diyos na hindi tinanggap sa bansang Israel, ngunit nangako ang Diyos na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya nga, mga kapatid, wala kaming sawa o bukang bibig na ang bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos, na siyang kaharian ng Diyos. Ang bansang Israel sana ang panglimang kaharian sa daigdig, ngunit wala na. Kinuha na ni Kristo, ibinigay na sa isang bansa na nagkakabunga, walang ibang umakma na ayon sa hinula ng Diyos ang bansang Pilipinas. Napakaliwanag, mga kapatid. Ngunit gaano yan katotoo? Sapagkat sinabi ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mabasa sa Matthew 24:14. Anong sinabi diyan? Dari, pakibasa. So, ganito po ang sinasabi. At ipinapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. Yan. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Ipapangaral ang ebanghelyong ito. Anong ebanghelyong ito? Ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan ipangangaral? Sa sanglibutan. Buong daigdig. At bigyan ito ng patutuo. Bigyan ito ng patutuo. Para sa gayon ay darating na ang wakas. Kaya inuulit ko, mga kapatid, wala kaming tigil o sawa na ipagsigaw buong Pilipinas maging sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa mga hula ng Diyos, sapagkat ang banal na kasulatan ay mayroong 4 na paktos para higit nating maunawaan at maintindihan at maipangarap ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang una na faktor sa banal na kasulatan ay ang prophecy. Pangalawa, history. Pangatlo, mathematics. Pang-apat ay science. Yan ang 4 na factors sa banal na kasulatan. Para mabigyan at mapatunayan yung mga prophecy ng Diyos o hinula sa banal na kasulatan na ang kaharian ng Diyos ay linihim pa sa mga talinhagang salita.
kung paano na ang bansa nating Pilipinas ay siyang lupang hinirang na siyang pagtatayuan ng Diyos ng kanyang kaharian sapagkat ang kaharian nga ng Diyos sa bansang Israel ay inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, walang iba, bansa natin, Pilipinas. Para higit po natin maunawahan kung dito ba talaga sa bansa nating Pilipinas ang siyang lupang hinirang na pinagbigyan ng Diyos na maging kaharian sa daigdig. No? Ang 5 kaharian sa daigdig na sinabi ng Diyos ay bigyan ng patutuo. No? Ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian at bigyan ito ng patutuo. No? Kaya nga, ang aming mahal na hari ay pinatunayan na dito sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, patunayan namin sa inyo na ito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang mapalad na kaharian ng Diyos. At kung kailan din na ibigay ang kaharian ng Diyos. Kaya patutunayan ko sa inyo, ayon po sa aming mahal na hari, na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa una pong testimony, ayon po sa unang testimony ng aming mahal na hari, para mapatunayan yung bansa na pinaglipatan ng Diyos ng kanyang kaharian. Sapagkat kako ang kaharian ng Diyos hindi tinanggap sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabuo. Patunayan ko sa inyo ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Henesis 25:23 hanggang 26. Ito ay prophecy ng Diyos o hinula sa banal na kasulatan. Pakibasa, hari. So, ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw na kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kaniya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. Yan. So yan po ang nabasa ayon po sa banal na kasulatan. No? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At kung gaano rin katotoo na bansang Pilipinas nga ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos sa kanyang kaharian, na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Prophecy yan, mga kapatid. Kaya ayon sa banal na kasulatan, na hinula ng Diyos si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa. No? 2 bansa ang hinula ng Diyos sa banal na kasulatan na pinagdadala ni Rebecca.
Yan ang ginamit ng Diyos na palatandaan sa kaharian na kinuha sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansang nagkakabuo. Kung titignan natin mga kapatid, ang tanong, kung literal na babae si Rebecca, ito, kaya bang magbuntis ng dalawang bansa? Ang tanong lang mga kapatid, kung literal na babae si Rebecca ay kaya bang ibuntis ang dalawang bansa? Hindi. Hindi kayang ibuntis ng isang literal na babae ang dalawang bansa. Sino lang ang pwedeng makapagbuntis ng dalawang bansa? Kung tignan natin ang ginamit ng Diyos sa pangalang Rebecca, ito ay ang ating daigdig. Siya ang daigdig. Na ito lang ang pwedeng makapagdala ng dalawang bansa. Ibig sabihin, ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Pakaliwanag mga kapatid. Talinhagang salita. Ngunit ngayon, ayon sa banal na kasulatan, dumating na ang panganganak ni Rebecca. Mga kapatid. Kung literal na babae ay manganganak, kambal man o hindi, ang tanong, may partira wala? Meron, mga kapatid. Noon, midwife. Ngayon, doktor na. Ngunit sa ginamit ng Diyos na si Rebecca ay magluluwal ng dalawang bansa, ang tanong, sino naman ang kanyang partira? Sino ang kanyang partira? Kung bansa man, mga kapatid, ang iluluwal ni Rebecca, ay kailangan bansa rin ang kanyang partira. Or kumadrona. Kaya ang ginamit ng Diyos bilang partira sa dalawang bansa, walang iba, ang bansang Spain. Ito ang ginamit ng Diyos na partira ayon sa hinula sa banal na kasulatan. Dalawang bansa ang iluluwal ni Rebecca, ngunit ang partira ay bansa pa rin. So ayon po sa bansang Spain na ginamit ng Diyos na partira. So may ginamit pa rin ang Diyos bilang mga diskuberero. Na walang iba kundi si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. Yan ang inudyukan ng Diyos or pinili ng Diyos para magdiskuberero. Para malaman yung dalawang bansa na hinula ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya si Christopher Columbus at Fernando Magallanes, sila ang naglakbay patungo sa malayong
Hilaga. No? Sila ang mga discoverer at patungo sa malayong hilaga. At nakarating sila noong October 12, 1492. Yan po ang pagdating nila doon sa malayong hilaga noong October 12, 1492. Na ayon sa banal na kasulatan, ang unang anak ni Rebecca, sino? Ay si Esau. Siya si Esau, ayon sa hinula ng Diyos. Ngunit ang tanong, sino si Esau? Ha? Sino si Esau? Ha? Kung basahin natin ayon sa banal na kasulatan, sa Genesis 36:8, kung sino baga si Esau. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At tumahang si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. Yan. So, napakaliwanag. Si Esau ay siyang Edom. Si Esau ay siyang Edom. Ang tanong naman ngayon, ano itong Edom? Ha? Na siyang si Esau? Na siyang si Edom? Ang tanong, sino naman itong Edom? Ha? Kung tignan natin mga kapatid, ayon sa ating world map, o sa encyclopedia po natin, kung ano ba ang ibig sabihin ng Edom. Ang Edom pala mga kapatid ay isang bansa. Ayon sa hinula ng Diyos na iluluwal ni Rebecca na dalawang bansa. Ang una na lumabas si Esau na siyang Edom. Ngunit anong bansa? Ha? Ito pala ay ang bansang Amerika. Yan. Yan ang bansang Amerika. No? Na nadiskubre noong October 12, 1492. Na ayon sa hinula ng Diyos na si Rebecca ay magluluwal ng dalawang bansa. Ang una ay si Esau na siyang Edom, na siya pala ang bansang Amerika. Dalawa man, sapagkat kambal man yung nasa bahay bata ni Rebecca na kanyang ilinuwal. No? Lumabas na ang una na anak ni Rebecca na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Na nadiscovery noong October 12, 1490. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkasabunga. No? Kaya kung balikan natin ayon sa mga discoverer na si Christopher Columbus at Fernando Magallanes. No? Nagpatuloy silang naglakbay. No? Patungo sa malayong silangan. Mga kapatid. At may nakita sila na isang isla na nasa malayong silangan, na nasa mga pulo ng dagat. No? At nakarating sila doon noong March 16, 1521. Nakarating sila doon sa isang isla na nasa mga pulo ng dagat. Na ang isla na ito ay wala pa itong pangalan.
Ngunit natuklasan nila na ang isla na ito ay nasa malayong silangan mga pulo ng dagat. Kaya ang mga diskuberer, mga kapatid, ngunit kung tignan natin ayon sa banal na kasulatan, no? Sa hinula ng Diyos na iluluwal ni Rebecca ay 2 bansa. Sino naman yung pangalawang anak ni Rebecca? No? Kung basahin natin, mga kapatid, at narinig po natin, ayon sa binasa sa banal na kasulatan, ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. No? Si Jacob. Ayon sa banal na kasulatan. Ito ang pangalawang anak ni Rebecca. Si Jacob. Ngunit ang tanong, sino itong si Jacob? Sino? Sapagkat hinula ng Diyos 2 bansa. Ang tanong, sino si Jacob? Kung babasahin natin ayon sa banal na kasulatan, sa Genesis 32:28, anong sinabi diyan, Hari? Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Yan. Kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao. At ikaw ay nanaig. Yan. Kung narinig po natin, mga kapatid, no? Na ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Ngunit, sino si Jacob? Sinabi ng Diyos. No? Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Yan na ang pangalan. No? Hindi na Jacob, kundi Israel. Ngunit, sino si Israel? Mga kapatid. Ha? Sapagkat si Jacob ay siyang Israel. Ngunit, sino si Israel? Kaya balik po tayo sa mga discoverer. Ayon sa mga discoverer na ang kanilang na-discover noong March 16, 1521 ay wala pang pangalan. Kaya umuwi sila sa bansang Spain. Kasi taga-Spain sila. Sila'y mga discoverer. So sa bansang Spain, may hari dito na walang iba kundi si King Philip II. At ibinalita sa hari doon sa kanyang mga discoverer na si Christopher Columbus at Fernando Magallanes, na ibinalita nila na mayroon silang na-discovery sa malayong silangan na nasa pulo ng dagat, no? Na wala pa itong pangalan. Wala pa itong pangalan. Kaya sinabi ni King Philip na hari sa Spain, King Philip II, inutusan niya ang kanyang mga discoverer para bumalik doon sa isang isla na kanilang na-discovery na wala pang pangalan. At bigyan ito ng pangalan at isunod sa kanyang pangalan. Kaya ang mga discoverer, bumalik sila sa isang isla na wala pang pangalan. No? Kaya noong April 14, 1521, mga kapatid, ay binigyan na ito ng pangalan. Isinunod sa pangalan ng hari sa Spain na si King Philip II. Ano na ang pangalan? Pinangalanan itong Las Islas. Ano? Las Islas
Pilipinas. Yan, mga kapatid. Pinangalanan itong Las Islas Pilipinas na hango sa pangalan ng hari sa Spain na si King Philip II. Pinangalanang Pilipinas. Noong April 14, 1521. Kaya ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob na siyang Israel. Sino na si Israel? Siya na ang bansang Pilipinas. Mga kapatid. Huh? Ngayon, ayon sa mga discoverer na si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes, nais pa nilang gawing Kristiyanong paniniwala ang mga tao dito sa bansang Pilipinas. Kasi pinangalanan na Pilipinas. No? At gawin pa nilang mga Kristiyanong paniniwala ang mga tao dito sa bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya, mayroong 2 years preparation. No? Kung i-plus natin ang 2 years preparation, ang sukat, 1523. Mga kapatid. Kaya noong April 14, 1523, naganap na ang mga tao dito sa bansang Pilipinas ay naging Kristiyanong paniniwala. Na ang ibig sabihin, ang mga tao dito sa Pilipinas, naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. No? Kaya, sa taong April 14, 1523, ito na rin yung pagsigaw na ang bansa nating Pilipinas ay tinawag na Philippines is a Christian country. Kailan? Noong April 14, 1523. Na sinigaw pa ni King Humabon at Lapu-Lapu. Philippines is a Christian country. So, gaano yan katotoo, mga kapatid? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Bansang nagkakabunga ang binanggit ng Diyos. Kaya, para higit na mapatunayan na Philippines is a Christian country, binautismuhan ito ng isang pari na walang iba kundi si Father Pedro Valderrama. Na ang Pilipinas ay naging Philippines is a Christian country. Kailan? Noong April 14, 1523. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Para mas higit po natin maunawaan, mga kapatid. Ayon sa hinula ng Diyos, na siyang malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata. No? Para mas higit po natin maunawaan kung gaano katotoo, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas na aming sinisigaw ay siyang kaharian ng Diyos. Gaano yan katotoo, mga kapatid? Sapagkat ang hinula ng Diyos, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau na siyang malakas, no? Mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. No?
na si Esau ay siyang Edom, na siya pala ang bansang Amerika. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika ba ay malakas? Ang tanong, ang bansang Amerika ba ay malakas? Tunay yan, mga kapatid, na ang bansang Amerika ay malakas. Bakit? Sapagkat kung titignan natin, ang bansang Amerika, sila ang may pinakamalakas na kagamitan sa daigdig. No? Mga high power ang kanilang armas. Pangalawa, bakit mapula? No? Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika ba ay mapula? Ha? Mapula ba ang bansang Amerika? Tunay yan, mga kapatid. Bakit? Kung tignan natin ang mga tao sa bansang Amerika, kung masilayan ang kanilang balat, masilayan ng araw, ang kanilang balat ay tunay na namumula. No? Pangatlo, ang tanong, ang bansang Amerika ba ay mababalahibo? No? Ang bansang Amerika ba, mga kapatid, ay mabalahibo? Tignan pa rin natin, mga kapatid. Ang mga tao sa bansang Amerika, kung makita natin ang kanilang balat, ay sadyang mababalahibo ang kanilang katawan. Kaya tunay na ang bansang Amerika ay mabalahibo. Pangapat, at bakit maglilingkod sa bata? Ha? Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika ba ay maglilingkod sa bata? Ayon sa hinula ng Diyos. Para higit po natin yan maunawaan. Balikan po natin sa panahong taong 1945. No? Ang tanong, ano ang kaganapan sa taong 1945? Ito ang tinawag na World War II or pangalawang digmaan sa daigdig. World War II noong 1945. Para maganap yung maglilingkod sa bata. No? Anong kaganapan? World War II. Mga kapatid. Para maganap ang panganay ay maglilingkod sa bata. Ano po ang kaganapan? Kung tignan po natin ang bansa nating Pilipinas, mga kapatid, ay dinigma ng bansang Japan. No? Dinigma ito ng bansang Japan at inalipin ang mga Pilipino dito sa bansa nating Pilipinas para matupad ang hinula ng Diyos na maglilingkod sa bata. Ang bansang Pilipinas, mga kapatid, ay hindi humingi ng tulong dito sa bansang Amerika. Kundi ang bansang Amerika ang siyang kusang tumulong dito sa bansa nating Pilipinas para matupad ang hinula ng Diyos na yung unang anak ay maglilingkod sa bata. No? Kaya ang mga Hapon sa bansa nating Pilipinas ay napatalsik dahil sa kusang pagtulong ng bansang Amerika.
noong taong 1945 para maganap ang maglilingkod sa bata. Ang naglingkod ay bansang Amerika. No? At ang pinakabatang kapatid ay bansang Pilipinas na hinula ito ng Diyos. No? Hinula yan. Kaya sa taong 1946, ang tanong mga kapatid, ano ang kaganapan sa taong 1946? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkabunga. No? Ang tanong, ano ang kaganapan sa taong 1946? Ito ang paglaya o kalayaan ng bansang Pilipinas. Dahil sa pagpatalsik ng bansang Amerika sa mga Hapon dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa taong 1946, mayroong kaganapan at tinawag ito na Philippine America Friendship Day. Yan ang kaganapan sa dalawang bansa na hinula ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngunit gaano katotoo na aming sinisigaw na bansang Pilipinas nga ang siyang kaharian ng Diyos. Sinabi ng Diyos, isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong mga kapatid, ang bansang Amerika ba ay bansang nagkakabunga? Ha? Bansang Amerika ba ay bansang nagkakabunga? Hindi mga kapatid. Bakit? Sapagkat iisa lamang ang kanilang lengguwahe. Ano? English lang, mga kapatid. Sa pangalawang anak, na siyang si Jacob, na siyang Israel, na siya ng bansang Pilipinas. Ang tanong, ang bansang Pilipinas ba ay bansang nagkakabunga? Bansa bang nagkakabunga ang bansa nating Pilipinas? Ngunay mga kapatid. No? Tignan natin na ang bansang Pilipinas ay mayroong iba't ibang lengguwahe o pananalita sa bansa nating Pilipinas. No? Nandyan ang Ilocano, Ifugao, Tagalog, Igorot, kung ano-ano pa dyan. Kaya nga tinawag ng Diyos, bansang nagkakabunga. Anong bansa? Bansang Pilipinas. Na nadiskubere sa taong March 16, 1521. At pinangalanan itong Las Islas Pilipinas noong April 14, 1521. At naging ganap na bansang nagkakabunga noong April 14, 1523. Dumami ang mga Kristiyano. Kristiyanong paniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya mapalad ang bansa nating Pilipinas na siyang pinagbigyan ng Diyos, na siyang lupang iniran. Sapagkat kung ating balikan, sa panahon pa na natapos naghari si King Solomon sa bansang Israel, sa negative, no? Noong negative 997. Ito yung last hour ni King Solomon, na kung saan din kinuha ni Kristo ang kanyang kaharian at ibinigay ito
sa isang bansa na nagkakabunga. No? Nagbigay ang Diyos ng susi or appointed time of God, 2,520. 2,520 binigay ng Diyos na susi or numero. Kung isubtract natin ang negative 997 BC, no? Anong sukat? Ang sukat 1,523. Yan. Ang bansa o taon na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga taong 1523. Naging Kristiyano paniniwala. Philippines is a Christian country. No? Yan ang katotohanan na siyang nakakuha o nakaakmahan sa mga hinula ng Diyos na ang bansang Pilipinas ay siya ang lupang hinirang ng Diyos, na doon din ipisanin ng Diyos ang kanyang mga lahi. Doon din niya titipunin yung lahat na naniniwala sa Diyos. Sa isang bansa na nagkakabuo, bansang Pilipinas, na kung saan ihihiyain ng Diyos ang Israel dahil sa isang bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Ano ang pangalan ng bansang yan? Kung sinunod sana sa kanyang pangalan, baka tinawag itong Kristong bansa. No? Ngunit, hindi man tinawag sa kanyang pangalan. Anong pangalan? Pilipinas. Sino ang nagpangalan ang bansa natin na Pilipinas? Ang hari sa Spain na si King Philip II. Kaya ang parangal hindi na ibigay sa Diyos, kundi na ibigay sa hari sa Spain na si King Philip II. No? Linihim ng Diyos. Narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Anong bansa? Pilipinas. No? Kaya, napakapalad nating mga Pilipino na nandito sa bansang Pilipinas, ito na yung pinangako ng Diyos na magtatayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bakit? Ang mga unang kaharian sa daigdig natapos na. Una, bansang Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Panglima sana ang bansang Israel. Ngunit hindi tinanggap. Ngayon, inalis, binigay na. Sa isang bansa, walang iba ako, bansang Pilipinas. Kaya ito mga kapatid, ang una po naming testimony, ayon po sa aming mahal na hari. Mahal na haring Filimon Ondok Riambonanza. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa, hindi ako mahiya, na ipagsigaw at aming patunayan, hindi lang sa sanglibutan, lahat ng mga bansa sa daigdig, na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos wala doon sa taas o kapugnaw-pugnawan. Nandun sa isang bansa na hindi tinawag sa pangalan ng Diyos. No? Mapalad tayo, mga kapatid. Ito na yung huli, mga kapatid, sapagkat wala nang susunod
sapagkat sinabi na ng Diyos, magtatayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman, napakaliwanag mga kapatid, kailanman ay hindi na magigiba. Kung sino man ang gigiba, ang kalaban niya ay Diyos. Sapagkat Diyos lamang ang pwedeng makapagtayo ng kaharian ng Diyos, hindi kung basta-basta. Diyos lamang. Kaya, sa panahong ito, mula pa noon hanggang ngayon, inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao, ayon pa sa kay Apostol Pablo, Gawa 14:22. Inutos niya na magsipanatili sa pananampalataya. No? Ngunit dahil sa maraming kapighatian, kinakailangan mga kapatid, magsipasok tayo saan? Sa kaharian ng Diyos. Mula pa noon hanggang ngayon, inutos na ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang naglalang sa daigdig. Kaya noong nilalang ng Diyos ang daigdig, ang kaharian ng Diyos ay hinanda na buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Nandyan na pala ang kaharian ng Diyos. Ngunit mayroong pagbibigyan. Yun lamang nandun sa kanyang mga nasa kanan. Kaya wag na po tayong patumpik-tumpik pa. Sapagkat yan ay kautos-utusan ng Diyos. No? Banggit tayo ng banggit sa pangalan ng Diyos, ngunit sa kautusan dito nakikita kung sino yung mapalad na pagbibigyan ng Diyos o pamamanahan ng kanyang kaharian, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Kaya yan po ang aming paulit-ulit na tinatalakay at ibinabalita sa ating lahat. Lalong-lalo dito sa bansa nating Pilipinas, sapagkat ito yung inula ng Diyos na panglimang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Mga kapatid. Na ganun din sana, ayon sa mga sumusubaybay at nakikinig o nanonood man sa ating programa na binigay ng ating mahal na Haring Filemon Ondok Riamburanza. Ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na dito talaga sa bansang Pilipinas, ang siyang napakapalad na maging lupang hinirang. Kahula na yan, mga kapatid. Hindi na pwedeng baguhin ni numan. Diyos lamang ang may plano. Kung Diyos ang nagplano, ang tanong mga kapatid, matutupad ba? Matutupad yan. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya ito po ang aking binahagi sa kaorasang ito sa walang humpay na pagbabahagi, pagbabalita ng magagandang balita o mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sa palatuntunan consumatum est. No? Sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riamburanza. Kaya inuulit ko, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig, na ang bansa nating Pilipinas, ito na ang siyang kaharian ng Diyos. At nulit ko, maraming salamat sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating viewers na nanonood at nakikinig at sumusubaybay sa programa ng aming Malnaring Filemon Ondok Riamburanza na siyang nagbigay ng
tamang kahulugan sa mga talinhaga na linihim ng Diyos o sa mga hiwaga ng Diyos. No? Na yung mga hiwaga ng Diyos ay nakaakma dito sa bansa natin, Pilipinas. No? Kaya sa gabing ito, bago po kami magtatapos, mga kapatid, inuulit ko sa ating lahat, buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa ating lahat. At sa buong puwersa ng The Kingdom of God, buong Pilipinas. At ganun din sa aming Regional Director, Haring Edgar Palor Ligoton. Maraming salamat, Hari. Ganun din sa iyong Reyna. Maraming salamat, Reyna. At higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyam Bonanza. At ganun din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Maraming salamat, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Bago po kami magtapos, pakinggan po natin ang isa na namang awitin dito po sa loob ng kaharian ng Diyos na binigay po ng aming mahal na natin na magkatay kapanganakan ng kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.